Alright, welcome sa ating another episode ng Supreme Podcast. And ang ganda ng mga pag-uusapan natin ngayong gabi dahil napaka-gwapo ng ating guest. And gusto nyo malaman ang kanyang kwento? And umpisahan natin ng magandang kwentuhan. Please welcome our guest, Coach Jay Garay Jr. Yan. Thank you so much, Coach. Hello po. Good morning. Yan. Umpisahan natin ng kwentuhan. Yes, diba? yes, Coach. Kasi gusto kitang makilala pa ng lubusan at gusto ko rin nilang makilala ng mga viewers natin ngayon. So, paano ka ba na-involve sa Supreme at sino ba o ano ba ang ginagawa ng isang Jay Garay bago pumunta sa Supreme? Ayun. Dati po kasi akong factory workers, almost 10 years. Pares tayo. Yes, oo. And then, yan, may dati akong katrabaho sa factory. And, kumbaga, natapos yung kontrata namin nawala sa ano. And then, umuwi ako sa probinsya. Tapos, nag-try ako magnegosyo sa probinsya. Kaso nga lang, nalugi yung negosyong ginawa ko sa Teka lang, probinsya. bago tayo sa negosyo mo, dati kang factory worker. Anong klase mong pagiging factory worker? Kasi ako sa electronics Sa printing machine naman ako. Kumbaga, operator naman ako ng folding machine. Ayan. Sabi mo kasi, umuwi ka ng province. Ibig Yes, sabihin, saan dito sa parte ng Philippines ka naging factory worker? Dito sa Calamba, Laguna. Saan dyan? Sa FPIP? Sa or- Batino, dito sa Okay. PPI. Ako naman dyan sa Laguna Technopark Santa Rosa. Nakaano ako, almost 7 years. Pero naka-anim na company din. So ano naman kami, electronics. Then, sa iba, electronics, printing nga. Printing diba? machine Printing. naman. Oo. Okay, tapos umuwi ka ng province. Umuwi ako ng probinsya. Anong province mo ulit? Mindoro ako, Coach. Mindoro. Oo. Yun ako nga. May buntot. Kasi lagi narinig kong biruan eh. Yan kasi yung pag taga Mindoro ka, sabi nila may buntot daw. Ano ba ang tawag kadalasang biruan tawag sa inyo? Biruan sa ano. Ano yung tawag sa inyo? Ano? Mangyan ng Yun ang pinakang native doon. Native ng Okay. doon. Nakatira talaga doon. So, saan ka sa Mindoro? Sa sa Occidental naman ako. Hindi ko alam kung saan kami umakit ng bundok dyan eh. Diyan sa mismo sa Puerto, may bundok kami inakyat May dyan. ano dyan sa Oriental naman yun, part naman siya ng Oriental. Tsaka gusto ko akitin yung bundok dyan yung Mount Halcon. Mahal ko. Mas mahirap pa daw siya sa Mount Apo eh. Kaya sabi ko parang ayoko na akitin yun. Kasi pag nahulog ka daw sa kanan, Occidental. Pag nahulog ka sa kanan, Oriental. Oriental. Pero dito kami sa part ng Occidental naman. May mga leaders din tayo, mga taga maraming Mindoro. Magiging guest din natin yung sa next podcast natin. So, nagtayo ka ng negosyo. Kailan yun? Nung umuwi ako, Coach, natapos ako sa Anong kontrata negosyo? ko. Kasi siyempre marami. Ano po siya, traditional babuyan po siya. Babuyan. Noong 2019. Mhm. Ayan. Ilang alaga? Limang baboy. So, partner yun or yung gagawing inahin? Ano siya? Pantinda siya. Kumbaga, biik siya, binili mo, tapos pag 4 months, ibebenta. Ganun. Ganyan din kasi kami dati. Nung nagpapabrika ako, kukuha kami ng mga, biik pa lang, alagaan, papatabain. Meron namang mga gagawing inahin pag maganda ang forma ng katawan. Iba mga fattener, bebenta ng buo. Minsan kakatayin para hiwa-hiwala ang benta. Na-experience din namin yan. So, baga, talagang, minsan pumasok ko nga sa school, may baboy. Ayan. Kasi dumating yung tiyuhin ko na si Chudeco, sabi niya, tuturuan ko yung baboy nyo. Papasok na ako sa school. Pag dumikit yung amoy, Mangamoy ka talaga ng baboy. grabe. Pakisensor, amoy, toot! Ayun, di ba? So, ano nangyari doon sa piggery mo? Siyempre, 2019, nagkaroon ng virus, yung pang naman yon. Mga foot and mouth disease. Ubus ganyan. talaga. Oo. Ubus, doon ako nalugi. And nakilala ko yung katrabaho ko, kasi friend ko siya sa Facebook. Nakita ko sa Facebook, sabi ko, uy, yung mayaman yata ito kasi gumaganda yung buhay niya eh. Oo. And then, nag-message ako sa kanya, nag-PM ako sa kanya. Tinanong ko siya. Ano pinili mo? Sabi ko, uy, mayaman ka na yata Anong ginagawa mo? Ayun. And then, yung senior niya sa akin, inano niya sa akin yung gantong opportunity and itong community. Kumbaga, ano ba yon? Namuhunan ka, pumunta ka rito o nung nasa Mindoro parang? Nasa Mindoro pa lang ako, inano niya na sa akin, doon pa lang, nag-invest na ako. So ano to? Online talaga to? Online talaga siya. Kasi talagang ngayon putok na putok talaga ang online business. Kasi dati duda din ako sa online business, lalo yung mga Shopee, Lazada, tsaka yung mga ipang mga dati bentahan pa sa Facebook. Pero yun na nga pag ang negosyo mo wala sa online, wala kang negosyo. Lugi. Kaya sakto nakita mo ang
negosyo through online. Through online. Kaya kayo po, pag nakakita po kayo ng mga business through online, at hindi ka naniniwala, alam mo yun, be an open mind, di ba, para makita mo na, ang negosyo pala talaga ngayon nasa online. Hindi, still okay pa po ang physical business, pero paano mo marireach yung market na hinahangad? Kasi pag ikaw may business, physical business, ang bibili lang sa'yo yung tanaw ng mata mo or makakatanaw doon sa negosyo mo. Pero because of online, borderless, seamless ang market. That's why coach. kahit ikaw ay nasa Mindoro, taga saan yung naka-invite sa'yo? Nasaan siya? Nandito siya sa Calamba. Kasi Ubre katrabaho mo, ko siya Laguna, pero nag-join ka, ikay nasa Mindoro pa lang. ganun ang pagtawid ng negosyo. Okay, anong ginawa mo nung nag-uumpisa ka? And nandun pala ako sa probinsya, tinuturuan niya na ako. Oh, And then ang sabi niya sa akin, mas magagawa mo yan or mas maano mo yung negosyo, was na pumunta ka rito sa Calamba, Laguna. nagpunta ka. Yes, nagpunta ako rito sa Calamba, Laguna. Kailan? Anong mga year yun? Year 2000, ano yun? Yung nalugi man ako kasi hindi na ako bumalik sa pagnenegosyo eh. Kumbaga, yun Nadala. na yun. Oo, nadala na eh. And then, Nadalasan, no? kasi naghahanap din ng ibang magiging negosyo pa ulit. Iyon, ginawa ko na siya. Sabi, mas magagawa mo yan pag nandito ka mismo. So, kaya, lumuwas ako, papunta ka agad sa Calamba. Year 2019 yun. 2019 Yes, din. 2019. So ibig sabihin, wala ka pa talagang idea sa business. Wala pa ka idea. So nung pagpunta mo dito pa lang inaral. Yes, inaral ko pala dito. Noong nandito na talaga, kasi actual talaga yung na tinuturuan kung paano gawin yung Ipasok ko lang, no? Kasi gawa ng, nung nag-umpisa ka sa negosyo, ang nilabas mo lang kapital. kapital. At sinabi mo, nalugi ka sa negosyo ng piggery, kasi wala ka pang idea sa business. Yes, wala pa. Bigay ko lang tong idea na to. Sa negosyo kasi meron tayong 5 kapital. Number 1, financial capital. Pangalawa, intellectual capital. Ito yung paano mo palalaking pa negosyo through your, alam mo yun, yung pagiging creative. Then, technical capital. It's all about skills. Skills. Then, ano pa? Social capital. Is more on connection. And, panglima, yung emotional capital. Kaya siguro, baka ayaw mo na magnegosyo. Oo. Dahil naluwi ka, nasaktan yung emotion mo, umayaw ka na. Yes, nadala na. Oo, kaya ang good thing sa community natin, tinuturo, ina-apply yung 5 types of capital. So ngayon, from Mindoro to Laguna, ang dala mo pa lang, financial capital. Yes, financial Dito mo capital. natutunan yung Yes, capital oo. na yun. Dito na talaga Sa dito ating community, oo, Supreme sa Community. Sa Supreme Community. Okay. So, ano yung mga changes na ginawa mo sa sarili mo nung andito ka na sa Laguna? Kasi syempre, dayuhan ka na uli dito eh. Baga parang, nung andito ka sa Laguna dati, nagpa-factory, ngayon, pumunta ka uli ng Laguna, bilang negosyante na alaman natin, para tumakbo ang pang-araw-araw mo, kailangan marami kang sales, marami kang Yes. benta. Ano yung mga ginawa mong changes? Siyempre, unang-unang ginawa ko sa changes noon, inaral mo na yung negosyo. Yun na nga, yung sabi ko kanina, technical and intellectual capital. Inaral. Right? And then, siyempre, ang changes din nun, kailangan attitude din. Oo. Kasi nung nagnegosyo ako, pinasok ko siya, wala kasing training nung nagnenegosyo ako mag-isa. Dito kasi sa na to, kumbaga, tinuruan ako eh. And ang kagandahan doon, may mga trainings na hindi ko naman ginagawa dati nung nagnenegosyo ako. Oo, yung may mga tuturuan ka, personal. Yun yung pinaka naging sa sarili ko. Ano ba yung mga magsasalita ka sa harap? Ganun? Yes, kasi siyempre hindi naman ako sanay magsalita sa harap eh. Kasi sa school nga, 'di ba, pag ka sa nakakaya pa. Nag-report, Yes, hindi lalo na nung nandito ako. Yun yung nagpabrika ka naman, walang report-reporting. Yan, wala pang reporting. Basta ipasok mo lang ang katawan mo doon, pag uwi mo, sasahod ka na. Oo. Dito iba. Iba. May transformation talaga. Yes, oo. And siyempre, kailangan babaguhin mo talaga yung sarili mo. Na marunong ka magsalita. And siyempre, aaralin mo talaga kung ano yung ginagawa mo. Yung pakikisama, Pakikisama social sa capital. tao. Oo. Pakikisama sa tao. Pakikipag-usap sa tao. Yun yung pinaka inano ko sa sarili ko. Ano man naman yung mga hindi mo makakalimutang experience during ginagawa mong business? Kasi dalawa kasi experience eh. Good experience and bad experience. Yes. Good experience, it gives inspiration sa iba. Na kumikita ka ng malaki, maganda. Kaya ka nga andito ngayon eh. Yes, Imbitahan yes, kita eh, yes. di ba? Oo. It gives inspiration sa iba. Yung bad experience, it gives motivation sa iba.
Kaya walang tapon sa mga experiences na dinadaanan natin. Ano yung, parang sabihin natin, hindi magandang o unpleasant situation na dinaanan mo na may napulot kang aral? Siyempre, yung unang-una, yung sabi sa akin ng, isa kasi sa mga nag-ano sa akin dito is yung family. Yan. Pinipigilan ka. Yes, pinipigilan din ng family. Kumbaga, ang ano lang ng family is magtrabaho na lang ulit. Yan. And yun yung isa sa nag-ano sa akin. So, anong ginawa mo? Kasi para makarelate ang ating mga viewers or yung mga magiging part pa ng community na baka ma-encounter yung ganyan situation. Sige. Siyempre, anong ginawa mo? mas nakita ko kasi na pinakinggan ko yung nag-ano sa akin dito, yung nagturo sa akin. Na, siyempre, bilang nagne-negative or sinasabi ng family na magtrabaho ka na lang, and yun yung pinaka, ano sa akin na, mas nakinig ako doon sa nakapag, ano sa akin. Oo, kasi ganito po bakit minsan advices, magtrabaho ka na lang. Kasi, alam naman natin, once na pumasok ka, merong, alam mo yun, fixed na sahod. Yes, Kasi dito sa, hindi na sa negosyo natin, in any kind of business, nagpa-fluctuate ang income taas, baba. Minsan, sad-sad, minsan, abonado pa. And, sa mga viewers natin ngayon, kung mayroon kang same na pinagdadaanan ni gaya ni Coach Jay na pinipigil na sa business, i-explain mo na maayos, i-explain mo ng ano mo yun, ng mas malinaw para maunawaan ka. Kasi gawa ng, maaaring hindi pa naunawaan yung ginagawa mo. Kasi ano to bago to Mga parang sa mundo ngayon, parang ano yung ginagawa nila? Kakaiba yan. Hindi ito yung orientation sa atin noon. So, kailangan ipaliwanag mo, ipaunawa mo ng mahinahon. And na ang negosyo talaga, matagal ang recovery. Kasi from zero nga, gawa ng, sabi mo nga, ikaw ay dating empleyado. So, may transition pa po na dinadaanan, yung from being employee to entrepreneur. Ang entrepreneur, isibihin, hindi ka pa totally negosyante. Entrepreneur, nag-i-start up ka pa lang ng business. Nag-i-start up which is from the scratch. Yes, ko. So ako, dumaan din sa pagiging scratch sa negosyong to. Ikaw, dinaanan mo. And mayroon talagang minsan hindi makauunawaan yung ating ginagawa. Try to explain nila. So yun yung mga ano pa, para sa ating mga viewers, ano pa yung mga unpleasant situation mo na pinagdaanan dito? Siyempre, yung mga taong hindi naniniwala. Yun, tama Yung mga taong hindi naniniwala na maabot ko yung pangarap ko. Yung mga, ano ba yung mga nagre-reject sa'yo? Yes, yung mga nagre-reject, mag-discourage sa mga akin. nagpakatawa, may ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw mag-isa. Dinaanan din namin yan. Lagi ko lang tinandaan yung turo ng magulang ko na pag may nagtatawa sa'yo, ano ka lang, quiet ka lang. Unawain mo lang sila. Kaya mahalaga yung values na tinuro ng magulang natin at dalhin mo sa business, makakatulong pa rin siya. Yes. So, just ignore. The power of ignoring. Yes, totoo yan. May meron sasabihin kasi sa atin na tao, wala kang gawin, may sasabihin. May gawin ka, may sasabihin. Saan tayo lulugar? Di ba? So, paano mo nalagpasan yung mga rejection, discouragement? Yung mga ganong coach, inano lang sa akin na nakinig lang ako doon sa nagturo sa akin. Mahalaga talaga yung pakikinig. Mahalaga talaga yung pakikinig. Sa ngayon, wala ka pang maano sa dahil nagsisimula ka pa lang. Basta ginawa mo to, tinuloy-tuloy mo to, and para mapakita sa kanila at mapatunayan mo din sa sarili mo na tama yung desisyon mo. Yes, tama. Actually po, yung binabanggit ni Coach Jay na rejection, hindi lang naman po yan sa mga nag-uumpisang entrepreneur o negosyante. Kahit po ang isang negosyante, meron na resulta, still nare-reject. Bakit? Hindi naman alam nung kakausapin mo anong resulta meron ka na At hindi naman nagbabase ang tao sa resulta mo para mag-join. Yes. Diba? Minsan isipin iba, kailangan magka-resulta na ako para kada may kakausapin ako, bibili, magjo-join na sa akin, sasama na sa community ko. Minsan kahit po may resulta na, nare-reject pa rin. So, ibig sabihin talaga, kailangan sanayin mo sarili mo. Yes, coach. So, kaya kadalasan ang payo ko dyan ang rejection ay parang ampalaya. Mapait pero masustansya. Di ba? Di ba parang ang pait pero kailangan mo kainin kasi masustansya. Yes, And yung rejection, yan yung magpapatibay sa'yo, yun yung pundasyon mo. Okay? Yes, so, ano naman ang mga hindi mo makakalimutang small wins to big results or to big wins? Ayun yung pinaka-small, yung bilang dating factory workers na kumikita ka ng 8,000 to 16,000 per month.
Oh, inasahod mo dati per Yun month. yung sahod dati. And syempre, sa pinaka big wins ko naman, ito yung kumita ka sa gantong opportunity na mas malaki doon sa sinasahod mo. Tama, doon pa lang makikita mo. Oo. May magandang Yung nangyayari. kumita ka ng 30,000 up to 50,000 per month. Pero, teka lang. Binabanggit mo 30, 50. Pero balita ko, top, ano ka to eh. Yeah. Part ka ng top 500 ng company natin eh. Yes, coach. Yan. Yeah. And Anong feeling nung part ka ng top 500? Siyempre, libo-libo, milyon-milyon ng members, distributor, pero part ka ng top 500. Anong naramdaman mo? yes, syempre coach, masarap and masaya kasi makikita mo yung ano mo yung pinaghirapan mo. And yung hindi mo naranasan na bigyan ka ng achievement, dito ka lang naranasan Tama eh. na magkaroon ng achievement. Hindi lang ba sa achievement? Yes. Na-achieve mo siya, hindi lang dahil sa length of stay, hindi lang sa parang nakitaan ka ng loyalty, may achievement ka dahil kumita ka. Tinrabaho siya. Pero balita ko, malapit ka na daw makuha mo yung 7 figures Yes. pati yan daw. First car, Malapit na coach. lapit na. Kwento mo naman, anong unit, anong brand, ano ba? Siyempre, Toyota Vios. Yan. Toyota Vios. Oh, siyempre, bilang nag-uumpisang negosyante. Yes. Napaka-importante. Oh, paano mo na yun? Parang pang-araw-araw. Yes, pangkarabas. coach. May nagkakotse na ba sa family nyo? Wala pa. Kaya ito yung pinaka, pag nagkaroon ka ng kasi, kumbaga, ito pala yung kauna-unahan. Oh, anyway, so para sa mga viewers natin, may mga questions kasi lagi sila na, bakit ang mga nasa ganyang negosyo, MLM, network marketing, online business, kotse binibili? Halimbawa po, magtayo ako ng hardware, ang pandideliver ko po ba motor? Di ibig sabihin, bilang isang negosyante, mag-i-invest ako ng sasakyan para makapunta ako sa mga transactions ko, sa mga meetings ko, sa mga lakad ko. Ngayon, kung magtatayo ko ng hardware, hindi ako bibili ng BIOS, ang bibili ko, truck. Ibig sabihin, kailangan ang sasakyan sa negosyo, hindi ito pang forma lang. Yes, coach. Necessity, kailangan siya. Hindi lang ito yung parang makitang may resulta lang. Yes, coach. So, excited ka na ba? Yes, coach. Sobrang excited na. And yun, siyempre. Pagka, lumas yung first car mo, invite uli kita. Yes, Dito. coach. Yan. Thank you so much. Oo, Magandang yeah. opportunity. O kasi gawa ng sabi ko nga, yung mga magaganda nangyayari sa atin, it will gives inspiration to others eh. Yes, coach. Alam mo yun, sabi nga, pagka may ginawa kang maganda at may na-inspire sa'yo, pag may ginawa kang maganda, tapos ginaya ka, isa lang sabihin nun, na-inspire sila sa'yo. Yes, coach. So yun lang naman ang purpose natin dito, magbigayan tayo ng inspirasyon. Yan. So yun na promise ko sa'yo ha, Yes, coach. Yan. pag lumabas ang first car mo, Yan. Thank you so much. rito. Kasya ba yun dito sa ating studio? Yes, kasya-kasya. dito. Di ba? Okay. So, ano naman ang mga message mo sa mga dreamers, sa mga nangangarap pa na may makuha pa sa buhay o alam mo yung may gusto pang gawin o may ma-achieve sa buhay? Yan. Siyempre, yung message ko lang sa may taong mga may pangarap, yan, kung ano man yung pangarap mo ngayon, tuloy-tuloy mo lang yan. And siyempre, huwag kang matakot na sumubok ng magandang opportunity. Kasi siyempre, hindi mo naman makukuha yung, yung pangarap mo kung takot kang sumubok sa Yes. mga opportunity darating sa buhay mo. Huwag kang matakot na gumawa ng bago para may bago din mangyayari sa'yo. Yun, tama eh. Paano? Thank you very much. Thank you Ang so ganda much, ng kwentuhan Coach. natin, Yan, limitado lang Thank you so much sa magandang opportunity. So, I'm proud na kasama kita ngayon dito. Yes, Coach, sobra. So, that's for today. Thank you very much for watching and happy, productive day.